The cities of the south shall be shut up, and none shall open them. Judah shall be carried away captive, all of it, and shall be wholly carried away captive. Lift up your eyes, and behold them that come from the north. Where is the flock that was given thee, thy beautiful flock? What wilt thou say when he shall punish thee? For thou hast taught them to be captains, and as chiefs over thee. Shall not sorrows take thee as a woman in travail? And if thou say in thine heart, wherefore come these things upon me? For the greatness of thine iniquity are thy skirts discovered, and thy lips made bare. And the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots? Then may ye also do good that are accustomed to do evil. Therefore will I scatter them as the stubble that passeth away by the wind of the wilderness. This is thy lot, the portion of thy measures from me, saith the Lord, because thou hast forgotten me and trusted in falsehood. Therefore will I discover thy sins upon thy face, that thy shame may appear. May sabay, I have seen thy adulteries and thy annailings, and lewdness of thy whoredom, and thine abominations on the hills in the fields. Woe unto thee, O Jerusalem! Wilt thou not be made clean? When shall it once be? Let's pray, Lord. Sana po yung mga palita, Panginoon. I pray na pagpalain niyo, Lord. Hindihan namin ang message ngayong gabi, Panginoon, sa chapter nito, Lord. Makita namin mga ulit na tema, especially mga action items namin dito, pwede namin gawin. Makita namin din ang aming sarili sa kanila, Panginoon, hindi para gayahin yung masama. But yung mga possibilities nga, Panginoon, na minsan may matigas din ang ulo. I pray, patawarin niyo po, Lord, kami. Hindi kami magaya. Lubusan dito, Lord, sa inyong Old Testament, people of God. Israel, Panginoon, I pray na warning ang maaga, Panginoon, matubuan. Iba naman ay matuto na, maaga pa lang. Iba naman, nagkamali dati. Kita din namin yung pagkakamali at hindi na ulitin, Panginoon, na maiwasan na rin at matulungan na iba na hindi rin na gumaya, Panginoon. I pray for our anniversary, Panginoon. Maraming salamat sa mga 7 years. I pray na makarating po, Lord. Dapat makarating, Panginoon, bawat isa. Especially mga guest speaker, Lord, mga bisita rin. Enjoy din namin bawat isa, maging magpala sa bawat isa. At ngayong gabi, Panginoon, again, kayo po magturo sa amin at mag-challenge din po, Lord, yung dapat baguhin sa amin. Meron, Panginoon. Salamat po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Tilig sa lahat. Okay, nasa 30 na po tayo. Lapit na, no? Layo pa. So, review natin yung last 4, no? So, glory, Jeremiah 9. Naalala nyo po yan, yung iyakan po yan. Ngayon, may iyakan na naman. Pero sa chapter 9, marami. Ganun din dito. Kasi nga, yung tema dito is yung gera sa China, ang tagal, no? Sino naghihintay, no? Totoo kaya yun? Naghahanda na nga rin sila, eh. Hindi natin alam. Anyway, sabi doon, glory of the tender-hearted but valiant for the truth. So, ganun tayo dapat, gaya ni Jeremiah. Malambot at the same time, matapang. Malambot dahil meron tayong pag-ibig sa tao. Pero matapang tayo dapat para sa katotohanan. Kasi minsan alam natin na kakasama natin yung katotohanan, pero dapat matapang tayo. Nangaral lang yan. And then, sa chapter 10 naman, O Lord, correct me with judgment. So, receiving correction, minsan, kailangan talaga, eh. Parang sinabi ang dalas naman tayo lahat, halos may, si Mark, sabi yan, salamat, dito pa rin. Nako. So, ganun tayo sa Panginoon. So, hindi tayo tatampo. Mas maganda nga, may correct tayo na mas maaga, di ba? Chapter 11, let me see thy vengeance on them. So, medyo na yan, mabigat. Para sumpayan, no, sa mga
dito, mga nag-persecute, retribution and persecution ang subtitle niyan. So, si kinakawawa mi sa likod ng Diyos. So, maging inspiration natin yan. Bandang huli, sabi nga sa inyo, si Jeremiah, siya buhay at malaya. So, ganun tayo. Yung blessing. And then, last week, ang title natin last week is, Then How Canst Thou Contend With Horses? Subtitle, Don't Be a Weakling. At mayroon pang isa yung subtitle. So, yun nakakalam. Hindi magaling. Malimutan ko. Yan natin. Ayun, galing. Ang reference ko minsan tumatalon. Sino? Okay, iniitan na. Iniitan ba kayo? Pakisaksak na ba ito? Pwede pakisaksak. Hirap na akong yumuko. Malamig ba dyan? Sabi, mainit eh. Hindi ko makita ang akin. Ano po yung last, tumatalon kasi to. Ay, pa-chat nga ako. Pa-chat ako ngayon. Ay, hindi pala. Wala pala. Ay, nako. Wala. Reference ko kasi nasa sarili kong chat eh. How God expect us to be strong. Yan. Kasi napakahaba, hindi ko na nilagay. Pero ngayon, dito lang dapat eh. Ay, bulok. Yan. Title natin ngayon, yung binigay ko sa inyo verse, Be not proud, for the Lord hath spoken. Ang verse na yun. Sa 15, no? 15 and 16. Huwag kang mayabang kasi ang Diyos ay nagsalita. Pero ang subtitle natin ngayon, actually, nakakalimutan ko na naman yun. Dala ko ba yung aking... Ay, kunin ko yung ano ko yung binigay mo sa akin. Nasa kwarto. Panali. Nalimutan ko. Wala ba dyan? Okay, subtitle, May pakinabang ba sa'yo? Walang kaba eh, no? May pakinabang ka ba? Ganun pala. May pakinabang ka ba? Sino nasabihan sa inyo ng ganun? Wala akong pakinabang! Sakit na, no? Sino nasabihan ng ganun? May wala. Mabait pa lang ano yun. Masakit kasi yun eh, di ba? Okay. So, be not proud. So, ang title itong... Nakita niyo tuloy. Anyway. Ito na yan. Sabi dito sa verse 1. So, mag-uumpisa po yan. Hindi, kasi wala akong makitang mahaba-haba. Okay? So, pag sinabing girdle, yan po ay parang belt, no? So maganda ngayon kasi yung belt natin ngayon. Talagang na-establish na yun.
hide, saan tawag ito? Cow's hide. Kasi matibay. Pero dati sila, ano lang, isang tela lang. Tali lang. So, yan po ay, siyempre, may belt ka, dyan tinatali, dapat itali. Madalas yan ay pag-aalis ka. Ayan. Sabi dito, say the Lord unto me, go and get this. So, object lesson to. Naalala nyo lagi kay Ezekiel. Wala pa tayo Ezekiel pero nabanggit ko na yan sa mga ibang preaching. So, may object lesson dito si Jeremiah, ang Panginoon, kay Jeremiah. May pinakuha sa kanya ganito. So, kumuha ka daw ng, imagine nyo na lang, mahaba to, okay? May din belt. Go and get the linen girdle. So, pamilya ba sa linen? Siya po ay plant-based na textile, no? So, ang madalas daw, ang ano niya, ang mga barong ngayon na gusto't mayaman, ayan ang itsura ng linen, no? Pero this time, ito parang belt. And put it upon thy loins. So, loins po ito, parang belt nga, dito yan sa bandang waist. Okay, pero ito yung loins kasi, yan. Sabi dito, put it not in water. So, naisip ko to kung either hindi ba siya naligo o inaalis niya rin pag siya ay maliligo. But anyway, basta yung girdle daw, hindi niya dabasain. Okay? So, ginawa niya. Sabi ng Diyos sa kanya, di ginawa niya. Kumuha siya ng girdle according to the word of the Lord and put it in my loins. So, sinuot niya. And the word of the Lord came unto me the second time saying, take the girdle thou hast got, which is upon thy loins. So, dito na ngayon, kinuha niya. Then, pumunta sa Euphrates. So, kung alam niyo po yung Euphrates, medyo malayo po yan. Malayo. Pero, malayo. Oh, bandang Iraq na nga yan, modern day. From Israel, Jordan, Iran, Iraq. Ganun yun. Pakalayo. Anyway, pumunta siya doon. And hide it there in a hole of the rock. Hindi sinabi exactly kung saan, basta doon, banda doon. So I went and hid it by Euphrates as the Lord commanded thee. So imagine nyo ba, ito una, sinuot niya, and then, tinago niya somewhere doon. Hindi ko alam paano. Basta doon, lagay niya doon. Basta hindi nabasa. It came to pass, after many days, hindi na sinabi kung ilan, no? Hindi mo alam kung 2 months, 2 years. Sinabi sa kanya ng Diyos, sabi niya, arise and go to Euphrates and take the girdle from thence, which I command thee to hid there. Buti natandaan niya kung saan, no? Basta doon, yan pala eh. Ano ba yan? Belt ko. Sa dress. Belt. Okay na. Okay na. Ayun. Natapos na eh. So, tinago, ginuha, and behold, pakibasa nyo nga, and behold, so kung tinago, hindi nga alam kung ilang taon eh, di ba? Basta maraming days daw. So, anong mangyayari kaya doon? Dapat pala, binaon ko muna ito eh. No? Wala na, next time. So, imagine nyo, anong mangyayari dyan? Walang, siyempre, may mga insekto doon, ano man, ahas, may lupa doon. So, sabi dito, pag sinabi marred, ang dumi, hindi lang madumi, sira-sira na. Kaya nga, it was profitable for nothing. So, hindi niya na pwedeng gamitin ulit. Yung girdle kasi, talagang, ginagamit mo yan. So, anong lesson doon? Ito na yan, sasabihin naman ng Panginoon eh. Then the word of the Lord came unto me, saying, thus saith the Lord, after this manner will I mar the pride of Judah and the great pride of Jerusalem. So, sana na-picture nyo, kasi yung maganda sa Panginoon eh. Kaya I believe, may mga bagay na minsan mahirap intindihin. So, kahit kaya mga teacher, illustration, kaya madalas tayo ganun eh. Minsan meron tayong props. So, ang Diyos ang nag-ano nun, para maintindi natin ng lubos. Amen? May mga nagtuturo kasi, nag-preach, puro salita lang, nakakantok. Nakakantok ba kayo? So, kung na-imagine nyo itong sirang-sira, kinumpara saan yun doon? Saan kinukumpara yung girdle? Sa pride of Judah, or pwede, Judah.
Kasi hindi lang po sa pride yan, ibig sabihin sa kanila yun. Dahil prideful sila, sila yun. Okay, tandaan niyo yung mga ganyang interpretation ha. So parang sila, kasi sila yung sinabi kanina na itatali eh. Tama nga, sabihin pala dito, tingnan niya. These evil people which refuse to hear my words. Anong tawag sa tao o kaya sa na hindi nakikinig? Sino hindi nakikinig dito? Lalo na yung obviously yung inasabihan ka na ng tama, paulit-ulit, ayaw mo makinig. So masama yun, mga bata, nakikinig ba kayo? Ano pa? Which walk in the imagination of their heart. So kaya pala hindi nakikinig kasi minsan may iniisip na sarili. Pero dito nga, dito makita eh. Sino man dyan? Okay lang yung bata dyan. Ayan. Pakinagtabi-tabi dito. Pag ang tao daw hindi nakikinig sa Diyos, kasi imagination tayo, wala, bakit yung mga tao, may mga tao na naniniwala may Diyos? May Diyos ba? Wala naman eh. Paliwanag mo nga to. Hindi sabihin niya ngayon, yabang pa. Ang kanila, nakita ko na yung meme nung ano, di ba? Atheist ka? Opo. Hindi ka naniniwala sa Diyos? Bakit? Kasi hindi ako naniniwala sa mga kwento-kwentong fairy tales. Sa palagay mo saan nanggaling ang mundo? Sa wala. Paano nag-gets nyo ba? Hindi yata eh. Hindi na siya naniniwala sa fantasy, pero naniniwala siya ng lahat ng ito nanggaling sa wala. Kung walang Diyos, lahat siya nanggaling sa wala. Paano yun? So sila actually naniniwala sa fantasy. Yun kasi may ini-imagine nila, basta may wala, tas nagkaroon. Paano nga? Tas tayo pa yung mukhang tanga sa kanila, tayo mukhang tanga eh. Mas logical naman may supreme being, di ba? Napakagaling, napakatalino. Ito, mga bata, nakakita na ba yung taong matalino? Hindi pa. Nasarap pa, hindi siya. Pero, yun nga, yung problema sa mga tao na hindi lumalabas, di ba? Hindi mo na nakakamit ng So, pag nakamit ka ng matalino, anong feeling mo? Ha? Humble, di ba? Tsaka nag-iingat ka nung sabihin sa'yo, di ba? Kasi hindi mo alam, hindi ka nagmamalaki kasi alam mo nga, kunwari, isang taong accomplished, di ba? Sabihin, posisyon, mayaman, matalino, ginagalang. Ha? Well-established nga. Hindi ka basta-basta doon, di ba? Appeal tayo, appeal. Nga, si Pope nun. Demonyo yun. Pero iba yun, kahit yung mga ganon, hindi ka basta-basta i-approach mo yun, di ba? Hindi ka mayabang at lalo ang Diyos, hindi mo i-approach siya ng ganon. Dapat ko nasabi yun, kasi itong mga ini-imagine nila yung kung ano ini-imagine nila. Kaya, ayaw makinig. So magandang, yun, revelation or prinsipyo, Kaya kahit yung mga tinatanong ka, may ginawa ka, hindi mo dahil ginawa, hindi ko iniisip na gagawin mo, tatanungin kita, ano bang iniisip mo? Diba? Sino natanong na ba kayo na gano'n? Iniisip mo! Kasi may iniisip ka nun. Kaya iba naman ayaw magsabi. Anyway, tuloy natin to. And walk after other gods. Ito na. So may tunay na Diyos, tinuturuan na sila, lalong Israel, nasa kanilang history, record yan, paano silang inalis ng Diyos sa Egypt, tinuruan sila, pinotektahan sila, tapos sasamba-samba si Diyos-Diyosan. Basta tayo, wala lang ganyan. Mayroon pa rin dito. Magiging ko sa inyo, minsan mayroon tayong Diyos-Diyosan. Alam niyo ba yan? Yung mababaw yan, obviously Catholic, talagang perfect example. Pero kahit mga Baptist, minsan, yun, idol nila yung pagturo nila minsan. Diba? Anyway, serve them and worship them shall even be as this girdle which is good for nothing. So, sino yung good for nothing? Yan sana ang title natin eh. Walang kwenta, walang silbi, walang gamit, hindi na mga gamit. Parang last time din, sa yung rejected, 6 ba yun? Chapter 6. So, ganun daw sila. Sira-sira na eh. Saan ko gagamitin? Hindi ko pwede panali, madumi. Lalaban ko, madumi pa rin. Nakakita ba kayo ng
Kapag yung basahan, ginamit ko saan-saan. Lalo na sa langis. Nagagamit mo ba ulit yun? Tapon na yun. So, kinukumpara yung Judah, no? Tsaka Jerusalem, tsaka yung Israel sa kanila. Dito. For as the girdle cleaveth to the loins of a man, sabi ko kanina, kaya pinatali muna nung umpisa sa kanya, kagaya daw noon na tinali, so have I caused to cleave unto me the whole house of Israel. Tama naman eh. Nung umpisa talagang puro sila Bible, puro sila may mga feast pa, pray, at yung mga ceremony, holiday nila, lahat yung may kinalaman sa Diyos eh. Tapos iisipin mo ba itong klaseng tao pa ito, itong mga mag-rebelde, yun nga nangyari. Kaya kahit sa church po, masama man sa loob natin, minsan may mga gano'ng tao. Kasi nga, minsan di nakikinig, kahit andyan, di nakikinig. Tataka ka na lang, oh, bakit? Si DM, ano? Bakla na. Di naman siguro, kunwari lang, nag-ano na, fornicate na, kaya ano man niya, magnanakaw na si nangluloko na ng tao si Pen. Nagugulat ka na lang. Hindi na sana mangyari sa inyo. Pero, parang itong mga lumaki sa church, tas loko-loko. So, ito namang Judah, ganun din. So, pag ikaw yung pinalaki na sa Bible, tapos di ka pa sumunod, anong mangyayari sa'yo? May second chance pa ba? May second pa ba? Third chance? E, paano pag sobrang tigas na ang ulo mo? Merong may hangganan yan eh. Obviously, yung mga malilit lang kasalanan, sinabihan mo, hoy! Kung sinungaling. Pag nag-ayos ka na, madaling makabawi. Paano pag talagang tuloy-tuloy ka? Kunwari, ayos dito si Peter, nag-artista, nabola ng kung sino. Mas siyempre, nag-fornicate kung ano-anong ginagawang kalokohan, politiko na rin, magnanakaw na rin. Makakabalik mo ba sa church yung ganong klase ng tao? Sobrang labo na. Kung pwedeng siguro, pero sobrang labo na. Kaya wala ka ng pakinabang. Baka may pakinabang sa libutan sa'yo, pero ang Diyos wala na. So, pero yung una, kasama mo ang Diyos, pero ngayon, yan, ito yung maganda dito, yung pinaalala sa kanila. Tama naman to eh. Kung alam niyo yung context ng Bible, bakit ba sila inalis sa Egypt? Tapos, anong balak ng Diyos sa kanila? Nakalagay lahat yun sa Deuteronomy. Itong balak ko sa inyo, maging people of God kayo, sumunod kayo sa utos ko, pagpapalain ko kayo, di ba? Paulit-ulit yan eh. Ito, medyo sinama siya dito. Sabi niya dito, that they might be unto me for a people. Sabi, may pagkakakilanlan sila. At maganda, people of God yun. Ito, pinagpala ng Diyos to. Di ba napakaganda nun? For a name. Kasi meron silang title, o basta kilala sila sa something. Yung sa US, nakalimutan ko ano yung magandang state doon sa talagang Bible, sa Philadelphia ata yun eh. Hindi ako nagkakamali. Tama. Pero Quaker ata yung nagsimula na. Pero still, meron silang influence sa salita ng Diyos. Kaya may kakaiba sila, sa kanila. Kilala sila sa pagiging. Yan. Yung anong man yan. So, imagine nyo tayo sana ganyan tayo sa church. Amen? Dapat talaga. Kasi minsan kasi humihirap din yan eh. Tumatagal na, yumama ka na siguro, dumami, hindi na naturuan. May balak sa atin ng Diyos na maganda. Ang tanong, matutupad ba yun? Kahit mga anak natin, di ba? Nag-aaral natin, tinuturuan natin, pinapakain, tinuturuan. Lahat ba ng anak natin magiging maayos? Sana. Diba? Yun talaga ang objective, pero nangyayari talaga hindi. Sabi nga sa inyo. Kilala tayong ganun, naging kahihiyan ng pastor pa yun, anak ng pastor. Pag nababanggit, sino? Ay, ayan pala yung anak. Ayan ba siya sabi? Ayan ba yung for praise. Yan, ibig sabihin, pag nabanggit, yan ang mga Hudyo, mga Israel. Oy, purihin ng Diyos. Di ba may mga pagkakataon na gano'n kay Daniel, katapos kay Daniel. Gano'n. Biruin mo yung kalaban nila, nagpuri sa Diyos dahil sa ginawa ni Daniel. Kung paano siya pinatalino ng Diyos. Kung sana gano'n tayo. Men, for a praise. And for glory. Gano'n din, katapos lang natin yan.
But, ang ganda ng balak sa kanila eh. Tapos biglang may but. Yun yung iwasan natin. Paano nagkaganon? Ang balak sa'yo, maging kapurihan, maayos na pangalan, maayos na tao. Kaso, ano daw? Hindi nangyari kasi hindi nakinig eh. Ayun. So ngayon, medyo may iba-ibang level din hindi nakinig. Basta nakinig naman ako, ganyan. Sa 105, yun ang pinakinggan mo. Diba, lalo gano'n, pag pera pag-uusapan, nakikinig. Pag love life, lalo nakikinig. Pag soul winning na, hindi na nakinig. Yeah, yun. Therefore, anong gagawin ngayon ni Jeremiah? Intindi nito eh. Alam na nga hindi nakikinig, anong gagawin ko? Parang gano'n. Lord, anong gagawin ko? Ito, gawin mo. Sabi, kausapin mo sila, speaking to them, ano sabihin niya? Thus saith the Lord God of Israel, every bottle shall be filled with wine. Yun na. Ano yun? Ano nang basahin? Lahat ng bote, ang kakaroon ng wine. Ano yung sabihin nun? Message ba yun ng ano? Sa panahon natin, ibig sabihin, magiging maunlad. Maunlad sila, di ba? Madalas yan na nabanggit. Pag puno yung iyong lalagyan, pinagpala ka. Yun daw sabihin mo sa kanya. Kasi hindi natapos daw, sabi niya, and they shall say unto thee. So sinabi na rin ng Diyos, ano sasabihin nila? Pag sinabi mo ito, ano sasabihin nila? Do we not certainly know that every bottle shall be filled with wine? Hindi ba namin alam? Di ba alam na natin na pupuno talaga? Maunlad tayo, siyempre. Ito yung sabi mo sa akin yan. Anong sabihin nun? Mayabang. Or, pag binasa mo yung mamaya na tayo dyan. Ano yung tayo? Anong pinipreach natin? Anong pinipreach natin? Maligtasan para sila ay hindi ba lahat naman maliligtas? Sino na-experience ng gano'n? Konti lang lang, pero yung iba, gano'n. Hindi ba lahat naman, di ba? Kaya nga, rest in peace, eh. Pag gano'n, namatay, rest in peace. Condolence, rest in peace. Automatic ba sa langit? Hindi. Pero yun ang pinagsasabi nila. Ini-imagine, ina-assume nila, di ba? Kahit tayo dati, hindi pa natin alam to. So, parang nakakasa din gano'n, di ba? Parang, pupuntahan mo nga sila doon, para maligtas sila. Tapos, ang tawag dyan, may term dyan na inyo-neutralize ka nila. Ibig sabihin, at tapos ibababawin or ang babaw ng tingin sa sasabi mo. Nakita niyo ba yan? Mapupuno lahat ng wine. Eh, di ba gano'n naman talaga? Kasi namin nagsalita ka pa. Ba't pa ako pupunta dito kung yung pagkakaintindi mo, sinabi ko, yun nga yun. Obviously, iba yung nasabi ko. Kasi minsan kasi ka to, nag-preach na yun, madalas. Palibasa nga maraming false teacher. Kaya i-assume nyo na agad yan pag may mag-soul winning, ihanda yung sarili nyo na isa sa mga style na nakaka-discourage. Pasok ba yan? Hindi ba sa lakit naman lahat? Ganun yung inaano dito kay Jeremiah. Basahin na natin. Ano sabi? Thou shalt say unto them. Pag sinabi nilang ganon, sige, sabihin mo. Thus saith the Lord, behold, I will fill all the inhabitants of this land, even the kings. So ganun nga, even the kings that sit upon David's throne, and the priests, and the prophets, and all that inhabit Jerusalem, with drunkenness. Dito muna tayo. So kanina, wine. Ngayon, drunkenness. So parang ganun pa rin, di ba? Kasi dahil marami kang wine, talagang nakakainom ka ng marami. Kasi marami kang wine eh. So positive ba yun, negative? Parang positive. Parang positive. Alam, galing na style ng Diyos eh. Naalala ko tuloy si Jeremiah din yun eh. Tsaka si Micaiah, parallel yan eh. Sabi niya, ano, punta ba ako doon? Sabi niya, sige, amen. Ganun nakaasar. Ganito ginagawa ng Diyos. Talagang pupunuin ko yan.
Nakakainom kayo ng marami kaso alam niyo, drunkenness parang ano na yun, lasing na yun, di ba? Kasi nga, ano ba yung pupunuin sa kanila? Tingnan na natin. Bago tayo ganito po yan, parang kaya iba kaya yung makinig na sa atin, may ina-assume na silang meron na sila na wala pa. Hindi niyo ba yun? Nagaling nga lang ako sa church eh. Ligtas ka ba? Kaya nga na-qualify natin eh. Kaya share ko sa ito, parang ligtas ka ba? Ang hirap, no? So, kaya makaka-relate tayo kay Jeremiah. Hindi lang tayong inaalipusta, maniwala kayo. Lingkod ng Diyos, yung ginaganyan talaga. Sabihin mo, pupunuin kayo. Puno naman talaga yan eh. Uunlad kayo, mahal kayo na. Mahal naman talaga tayo ng Diyos eh. Para mag-ianak tayo, lahat ng tao anak ng Diyos. Gano'n yung kadalas narinig dyan. So kaya huwag tayong agad-agad na pag sinabi niya ligtas na siya kasi sabi niya. Hindi ganun. Kung gusto mo talaga maligtas siya dahil niloko na ng matagal na panahon, alamin mo para hindi rin sayang yung oras nila at oras mo. Tuloy natin yun ha. So drunkenness and I will dash them one against another. Yun na yung negative. Ano yung dash one against another? So yung nalala kong dash sa Bible, yung will dash in a stone, di ba? Madalas sinasabi din. Kasi sa mga ginagawa sa kanila, pagtalo na, pinapatay, hindi lang lahat yan. Sword, iba dyan, tinatapon, tinatadyakan sa cliff. Laglag ka doon sa mga bato. No? Sabi dito, another, even the fathers and the sons together. Ang nakikita ko dito, pag-aawayin siya, no? Basta mamatay sila, even minsan, kaaway nila, pati kanilang tatay, anak. So, gaano kalala yun? Lala nun, di ba? Kung at least may magpatay sa China tayo, at least may somehow pwede sabihin, for the Philippines. Parang tayo nagpatayan. Ang lala nun. As I said, the Lord, I will not pity, nor spare, nor have mercy. Maawain ba ang Diyos? Amen. Sabi, I will have not mercy. So again, context yan. Minsan talagang pag ang Diyos naasar na sa'yo, minsan naginip ako, may masama nangyari. Lord, sana hindi talaga nangyari ito. Ayun, hindi naman. Ano ngayon yung mangyari sa buhay nyo? Pag dumating yung panahon na talagang yun na yung bunga ng tinanim mo, wala na, hindi ka nakakawa ng Diyos. Not spare, have mercy, but destroy them. So, nangyari na po yan sa Judah, di ba? Sa Jerusalem. Ano nyo yung history nyo, ha? So, after nito kasi, nakabalik sila. Bago pa lang Jeremiah, sinakop sila ng Babylon. Punta sila sa Babylon, and then sa Persia, nakabalik sila. And then, inubos ulit sila ng Diyos. So, lesson para sa atin, huwag tayo masyadong kampante minsan. Amen? Amen. Basta, anak na ako ng Diyos. Parang temple of the Lord is here. Chapter 7. So, kasi pwede mangyari pag talaga matigas ang ulo natin. Na hear ye, give ear, be not proud. Yan na. So, huwag tayo mayabang. Paano natin masasabi hindi tayo mayabang? Ikaw pag may nagalit sa yung tatay mo, ano dapat mong gawin? Ha? Sumunod ka na, di ba? Ano pa? Bago ka sumunod. Sorry, di ba? Tinuturo natin, napakasimple yan eh. Na-late ka. Wala lang. So what? Sakit sa ano nun? Sakit sa mata nun. Tama ba yun? Sinabi kang mali. Wala lang, di mali. Kaya kasi yun dito yung prinsipyo na sasabi ko. Kaya tinuturo natin sa mga bata, sorry ka, then sumunod ka, give glory to God. Give glory to the Lord your God. Diba? Kung nagkamali ka, pakita mo nagkamali ka, mag-sorry ka, and then gawin mo na yung dapat mong gawin. Sabi ito, before he caused darkness. Ito nga po yung tema ng Jeremiah. Yung iba napakayabang, kaya tuloy-tuloy yan sa kasalanan. At lalo nitong Judah, lagi na sabi sa inyo,
Itong mga hari ng panahon ni Jeremiah, paulit-ulit na siya, paulit-ulit. Hindi naniniwala sa kanya, inaasar pa, kilulong pa siya. Kaya sinasabihan sila ng salita ng Diyos sa kanilang likod ng Diyos, may mangyayari ngang kapahamakan. Ngayon, kung matalino ka, bago dumating yun, huwag mo lang hintayin. Wala naman nata yan, ay pag-andyan na. Saka kapag, paano kung huli na lahat, di ba? Kasi sinabi natin kanina, may mga kasalanan ang hirap ng talikuran, di ba? Pwede pa dapat, pero medyo mahirap. Yung iba, may consequence yung kasalanan, di ba? For example, yan, yung nabuntis ka ng di dapat, nakanak ka ng di dapat, ang hirap na, basta-basta, hindi na. Ang gagawin mo doon, tapon mo sa ang aso. Hirap nun, tapos kwentuhan yung mga anak mo na yan, ganyan, ano nangyari, ganyan. Ay, pambihira. Kaya kahit sa school, yan, uy, kamusta? Anong grade, ilang taon na siya, anong grade? Isang taon lang, hahabol pa yan. Yan tuloy-tuloy yan, di ba? Nagtatrabaho ka na. Bakit ba walang trabaho yan? Tinanggal kasi yan kasi tama doon sa hirap nun. Ay, nagnakaw ka. Ay, lalo na. Ninakawan niya yung amo niya, patay ka. Hirap nun. Eh, gusto mo na magbago. Sige, magbago ka. Tama yan, magbago ka. Pero isipin mo rin, may consequence. Tanggapin mo yun na may consequence na yun. Amen? Kaya sabi ito, give glory to God before He cause darkness. Ang Diyos mismo nagpaparusa dito. Siya mismo magdadala ng problema mo before your feet stumble upon the dark mountains. Masyadong matalinhaga, no? Alam mo, stumble, di ba? Yung hindi ka na makalakad or natisod ka na, talisod ka na. Buti kung ganun lang. Hindi ko nang gustong demonstrate sa iyo. Talagang tumama yung mukha ko sa anong gagawin mo yung mga mapahiya dyan? Ito si Lea Salonga. Buwisit tong Lea Salonga. Sinong idol niya yun? Ang galing kumanta. Yun lang. Anong ginawa niya sa buhay niya? Ang ganda sana kung ginawa niya sa Panginoon yun. Nag-asawa ng sino. Ngayon, anak niya, tomboy. Panay pa, nagmamalaki. Sinungaling. Paano mo yun basta-basta, hindi mahirap ng talikuran yun kasi pinalaki mo yun sa layaw. At malamang kung saan mo pinalaki yung mga kasama ng mga bakla din. Kasi sino ba nag-sponsor, sino ba nag-aano dyan sa mga Hollywood, sila dyan eh. And while you look for light, He turned it into, ang Diyos na nagsabi niya na, naghahanap ka na ng liwanag, ang ginawa ng Diyos, ginawang shadow of death, and make it gross darkness. Kaya po, ito sana wala mga bata na mga karamihan dito. Pero kung sakaling, ito yung yung natin dito, kasi yung si Unggoy nga. Diba, sana nakakaahon naman siya di ba? Di ka na makakaahon Magtapat ka, ayusin mo yung buhay mo. Ngayon, alam mo pag meron ka daw dark past, napatawad naman Pero pag hindi mo yan, alam mo yung sa halip na, kasi alam mo may dark past ka nga, ibig sabihin masama, di ba? So dapat, sabi ni Paul, masahin ko na nga yun. 2 Corinthians 10 ba yun? Ayan. And having a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Ngayon, alam mo, naligtas ka na. Anong gagawin mo? Dati meron kang past. Parang dati lalabanan mo yun. Hindi yung tatago mo. Hindi naman ganyan dati. Pero ganun ka nga. Alam na nga natin. Kung medyo matindi yung pinagdaanan mo, dapat matindi rin yung pag-revenge mo. Amen. Kung ganito yung dami ginawang masama, lalo mong gawa ng mabuti. Ganun yung kasi pag tinago mo yun or hindi mo dinil, andyan lang, parang naglilinger lang, kahit Kristiyano ka na, ano pwede mangyari doon? May kwento kasi yung mga pastor na gano'n na nagyabang pa. Kasi kunwari lang si Brother James, tattoo dyan, marami siyang binuntis, kunwari, gano'n.
Tapos sasabihin niya pa sa mga kabataan dito, ano? Mayabang ba? May mga ganun doon, parang overcompensate. Marami na punta doon. Ingatan niyo yan. Tingnan ko lang mga, sino ba yan? Yan, so, ano ba ako? Yan. So, huwag kang mayabang. Kasi ang pag ang Diyos na nagbigay sa iyo ng problema, ay alam naman yung past mo is darkness. Mas darkness pa yan. Hindi ko masabi na. Naubusan akong vocabulary. Yung gusto ko sabihin dito, may mga pwedeng ito, mabasahin niyo, ang Diyos ang gumagawa niya sa kanya, parusa ba? So mag-ingat tayo, lalo na again, kung katulad ng Judah, may ginawa kang masama, mag-sorry ka, then totohanin mo, yun ang gusto ko sabihin. Amen? Talagang tuloy-tuloyin mo na. Yan, nalala ko si Zacchaeus, sila si Zacchaeus. Diba, napansin si Zacchaeus yung iba, ginagawang maling ano yun eh. Sabi ng iba, okay naman si Zacchaeus, kaya siya naligtas kasi nagbigay siya ng pera eh. Kasi pag binasa mo yun, pag hindi mo hindi yung kaligtasan, yun talaga eh. Sabi niya doon, lahat ng aking ninakaw, papalitan ko, babalik ko. Fivefold data, anong gano'n. Then sinabi ni Jesus, today, salvation is found in the house of this, for he is also the son of Abraham. Oh, yung pala, naligtas siya na. Hindi. Kailangan tindihin mo yun. Kasi nga, sobra yung ginawa niyang kasalanan. Ngayon, bumabawi siya. Amen. Hindi para sa kaligtasan, pero yun ang dapat. Okay, yun ang gusto sabihin doon. Ngayon, but if you will not hear it, my soul shall wither na. Parang ito yung sasabi ko sa chapter 9 nga. Iniyakan niya yung Jerusalem eh. Kasi nakikita niya, mapahamak ko na dito. Nakikita akong loko-loko dito. Panay na yung preach ko dito. Parang nangyari na nga sa atin, di ba? Naalala niyo naman siguro yun. Kulang na lang. Parang yung ibang sinabi ko nga ata, sobra na eh. Kasi minsan, hindi mo rin pwedeng sabihin ng ano, bayaan mo siya minsan ano eh. Hindi, para alam na. Walang ano, ganun pa rin. Kaya may iyak ka na lang, ganun siya sabi ni Jeremiah. Hindi ka pa rin makikinig, sabi, my soul shall weep in secret places for your pride. Ngayon, bakit secret places? Giyat ito ng oras, no? So, ako, umiyak ba ako dito habang nag-preach? Pero minsan, gusto ko na eh. Alam nyo bakit tinatago minsan yan? Yan ang magandang ano sa mga tatay. Ganyan daw yung mga tatay. Minsan, naiiyak na yan. Piniisip, pag nanghina ako, pag nagtamad-tamad ako, ano mangyayari sa mga anak ko? Diba? Ito si Jeremiah, yun ang trabaho niya, mag-preach. Kaya naiiyak na siya, kaya pero iyak siya sa secret place. Ganyan po yan. Kaya huwag niyo isipin na loko-loko kayo, tapos kasi lagi mong galit yan eh. Hindi mo nakikita. And my eyes shall weep sore and run down with tears, because the Lord's flock is carried away captive. Alam na, sinasabi na oh. Masasakop sila. Pero kasi the Lord's flock to. Kaya naalala ko ito yung kambing natin. Iniyakan mo ba yun de? Nawalan tayo ng kambing. Kawawang kambing. Diba ano kayo nangyayari na sa kambing? Paano kung buo? Diba? Yung buong, nasa napunta yun? Nako, hinatak na ng ano yun. Sinakay na sa truck yun. Di ba? Ano kayo mangyayari doon? Malang kakatayin yun. Paano kung di lang kambing yan, di lang sheep yan? Paano kung mga mahal mo sa buhay? Mga minahal mo, pinaglingkuran mo. Imagine nyo, sino bang ano dito? Sinakawang mawala dito, tapos mabiktima ng ano. Kahit naman kayo, mga babae sa dalas eh. Pero kahit mga lalaki, imagine nyo si Mark, kunwari. Naging addict na, naging alaga na ng bakla o something. Eh nako, lahat kami dito, iyak kami. Amen. Oo. Si Ray, nako, buti na lang, malakas na to. Ana. Kaya si, ano,
Si Soto ng ano nyo, ha? Idol nyo. Ayun, so kaya po ang ministry, iyakan po yan eh. Sa totoo lang. Pero secret places. Ay, nako. Hindi ka lang, say unto the king. Ito pa. Ang Diyos na nagsasabi kay Jeremiah, ano magagawin niya? Kausapin mo yung mga Israel. Pati yung hari at reyna. Ba't ganun? Eh, pastor, ba't ikaw inaanap si Duterte? Baka matauhan eh. Narinig niya to. Baka si Marcos. Minsan i-clip nyo. Minsan tinatamad kasi yung maghati-hati yan eh. Iba, gano'n ginagawa. Inahati. Pinopost. Ano yung dapat na gawin ng mga hari reyna? Humble yourself, sit down. For your principality shall come down, even the crown of your glory. Mayayabang po yung mga yan eh. Alam nyo ba yun? Mayaman yan, maraming kaibigan. Sabi kasi yung kay Marcos na yan, pililano nila yan. Simulat sa pool pa lang, alam na nila kung paano gagawin yan. Pero kahit pa gano'n, ang Diyos na nagsasabi, lahat yan pwedeng mawala. Even the crown of your glory, the cities of the south, na. I-describe lang dyan ano paano mangyayari pag nagkagulo-gulo na, no? City of the south shall be shut up, and none shall open them. Judah shall be carried away captive, all of it. Ulit-ulit tayo dito. It shall wholly be carried away captive. Kasi po minsan, pag may mga nasakop na lugar, may malakas na lugar doon, hindi na nila, pabayaan na nila yun. Yung ibang part na lang. Ganun nangyari sa Jerusalem, Judah, di ba? Nauna yung north. Ito sinasabi din, lahat yan, masakop. Lift up your eyes and behold them that come from the north, where is the flock that was given thee, thy beautiful flock. So obviously, pang flock parang hayop yan. Pero tinutukoy dito, mga tao. Kaya nakakita ba kayo ng kahit anong bansa ngayon, maganda yan eh. Maunlad, as masisira lang. Ganun nangyari sa Judah. What will thou say when he shall punish thee? Ang Diyos, anong gagawin mo? Anong sasabihin mo? Pag pinarusahan ka na. For thou hast taught them to be captains and as chief over thee. For thou hast taught them to be captains, and as chief over thee shall not sorrows take thee as a woman in travail. Ibig sabihin, kasi nasanay na sila ng ginagalang sila eh. Eh paano nga pag sakop sila, anong mangyayari? Iiyak daw sila para mga babae. So parang ganyan mga pang-asar natin minsan. Kasi minsan matapang lang pag hinintay ko nga yung boxing ni Lato, sino ba yan? Hindi naman nangyari pa lang. Puro salita lang to. Pati si Elon Musk kasi naghahamunan yun. Imagine mo, natuloy yun. Sino yung General Police Chief? Torres. Imagine mo, di ba, yabang no? Sige, sapakin kita. Sige, sapakin tayo. Pag nasa mga, minsan ganyan tong mga to eh. Minsan tayo, ganyan tayo eh, di ba? Okay, sino bang matapang anak dito? So, una, matapang yan eh. Pag napalo, akala ko matapang ka. Nga tinuturuan natin silang gano'n kasi minsan nga akala nila eh. Kailangan sabi nga, nasa trabaho ka, akala mo para ka school na doon. Mag-aaral ka lang, ito nga pala, bahala ka doon. Kahit maganda na yung ginagawa mo, siraan ka pa kasi pagalingan doon. Nag-usapan doon, pera, posisyon. So, yun ang sa mga parusa ng Diyos. Anyway. And if thou say in thine heart, wherefore, bakit ako nagkaganito? Wherefore come this example me? Ulit-ulit din to di ba? Ay, naparusahan ka na. Isa sa mga isipan talaga, bakit nga ba ako napunta dito? Bakit nga ba ako nawala ng ganito? Di ba? Ang ganda ng ginagawa sa ating salita ng Diyos, tinuturo na sa iyo ng advance. Di ba? Hindi pa kayo nakinig, iwan ko na lang. Ito daw yung dahilan at pwede nating
kuha ng aral to, no? Baka ganyan tayo, huwag na nangyari yan. Ano daw yung dahilan? And if thou say, wherefore come thee, bakit nangyari sa akin to? For greatness of thine iniquity are thy skirts discovered, and ang dami naman to. So basta ang pinakamaikling sagot, kasi ikaw ay maraming kasalanan. Kala ko puprotektahan ako ng Diyos, eh, ang dami na sobra, naasal na talaga. Hindi ka na nag-church, nagnakaw ka pa, sinungaling ka pa, nagmamalay ka pa. Anong skirts discovered? Dami kasing ano dito. Alam niyo skirt, yun, mga babae. Kaya si Saul kasi may skirt din yun eh. Ibig sabihin, mapalda parang ganun. So, madalas sinasabi sa Bible, anong sabihin din na discover? Pag sila yung discover, tinakpan. Pag discover, nakakahiya to eh. Basically, hindi ka na nasilipan. Talagang, parang ganun. Kasi loko-loko ka, yan. Madalas sinasabi sa Bible to eh. Siyempre, hindi lalaki ha, pero pwede rin, mga pagbakla yung mga ano. Yan ang mangyayari siya kasi nangyayari ba sa ngayon niya? Sino nare-rape niya yan? Okay, balita kayo, bakla, no? Sinaksak. Grade 2 student. Ni-rape ng ano. Grabe naman. Yung nabalita ako, natuwa to na. Yung bakla daw, sinaksak. Bakit kaya? Hindi ko na inano yung details. Hello, check. Sino ba kasi gumagamit nito? Hello, check. Mic test, hello. Ayan. Ito mo yan doon, backup lang itong backup lang to ha. Nga. Yan ang sinasabi ko. So, nasa na? Back lang sinaksak. Anyway. Yan, ganyan po kasi yung pag natalo ka nga eh, di ba? Ganun po yan, kahit yung Hapon, ano ginawa sa mga Pilipino, ni-rape. Maraming lugar na ganyan, kahit yung mga Amerikano, may mga ganyang instances. Vietnam, kahit saan. Okay, so ibig sabihin lang, natalo sila. Mas grabe yung kahihiyan. So, tapos pag kaya nga nagigere, parang mayabang yan eh. Ganito gagawin namin sa'yo. Hindi, kayong gagawin namin ganyan. Eh sa tagpo na to, yung Jerusalem nga, sila yung ano, pahiya sila ngayon. Kenda ito na, inabagit ko kanina, no? Bigla nagtanong siya. Alam niyo Ethiopian? Kilala yung, sinong nakakita na ng, ayan, maitim yung mga yan eh. Sa mga, can the Ethiopian change his skin? Eh, di ba nakakita Ethiopian, puti. Ako po, hindi mo maitim. Pag kinumpara ako doon, maputi po ako doon. Ako nakakita na ako ng maitim talaga. Nakala mo, parang ganyan kaitim. Oh. Antindi. Anyway, pwede mo baguhin yun, pwede mo paputiin yun. Si Michael Jackson pumuti eh. Pero mahirap. Okay? So may exemption doon. Yan gusto ko actually ano dito eh. And then the leopard. Alam niyo yung leopard? May spots yan eh. Pwede mong baguhin yan. Alam yung pinagkaiba ng leopard saka ng ano? Cheetah. Ano? Oh, isa yung batik ko actually. Meron pang isa eh, mountain lion, yung ano. Anyway. Malalaman yun sa laki, tsaka kung ano yung distribution. No? Gusto sabihin dito, nakikilala sila sa kanilang skin. Now, again, huwag tayong maging racist ha. Ang doktrina dito, yung sabihin, no, nabanggit ko na kanina, no? Hindi basta-basta, pero pwede. Pero, ano mabaguhin yun? Kaya nga, nakita niyo rin sa, ano, sa Facebook, diba? Yung posa niya, kinulayan niya, kala leon. Kala leon. Kala niya tiger. Kaya sabi dito, ito yung ano dito ha, kaya huwag kayong kukuha ng ano doktrina dito. Sabi niya, then may ye also do good, that are accustomed to do evil. So kung gaano kahirap ang Ethiopian, halos imposible, di ba? Tatawag natin ang pag pumuti ang uwak, pag umitim ang tagak, parang imposible yun. Pinturahan, pero mahirap.
Ganon din daw, pag nasanay ka na ang gumawa ng masama, ang labo na nitong gumawa ng mabuti. Again, pwede pa. Kaya yung, ano nga, medyo na, ano natin, yung tatay, ano. Kasi nga, nag-iingat tayo. Amen? Ganon din kayo, pag puro sinungaling kayo, huwag kayong magalit sa akin pag may judgment ako na kailangan kong gawin. Amen? Ganon eh. Therefore, will I scatter them as the stubble that passeth away by the wind of the wilderness. So, yun ang gagawin nga sa kanila. Alam na natin sa Judah, scatter, isa yung makakakalat, siyempre iba mamamatay. Pag scatter kasi, hindi ka na organize. So, mawawala sila identity, scatter na nga sila, wala sila sariling bansa. Yun nga sa kanila. This is thy lot, the portion of thy measures from me, said the Lord, because thou hast forgotten me and trusted in falsehood. So, huwag kayo magtitiwala sa kasinungalingan. May nakatapos lang natin yan, di ba? Kaya ang hirap maligtas minsan ng iba, madali naman intindihin ang kaligtasan. Di ba? Bakit hindi maligtas yung iba? Kasi nagtitiwala sa kasinungalingan. Eh. So, ganun din tayo. Tingnan natin, baka may kasinungalingan tayong pinapaniwalaan. Kaya matigas ang ulo mo. Ay, dapat hindi naman ganyan eh. Dapat, ano man yung naiisip mo sa, katatapos ko lang sa Ezekiel, talagang ang Diyos inaano niya eh. Sino bang hindi patas sa atin? Sabi ng tao, hindi ka patas eh. Sino hindi patas sa atin? Kayo hindi patas. Balik-balik ang Diyos nun eh. Ingat kayo doon ha. Pag sinabi sa Bible, yun na yun. Eh, baka mali yan, baka mali lang interpretation nyo. Dati na ata yan, ngayon hindi na ganyan eh. Ano ka? Matabasin na natin. Hindi, yung mga inulit-ulit yung skirt, no? So yun na nga yun. Parang ano niya, intindi. Therefore, while I discover thy skirt upon thy face, that thy shame may appear. Gusto tayong pahiyain ng Diyos pag dapat ka mapahiya. Nakita niyo yun? Pero iba may nag-iisip ganyan, huwag mapahiya kasi ganyan, mapahiya ko. Hanggat maaari, hindi, sure. Diba? Pero pag may matinding ginawa ka, para mapahiya ka ba, kung sakali may pag-asa ka pa, ang Diyos mismo, gano'n ang ginagawa niya. Natindihan niyo yun? Ano yung in thy face? Alam na alam yung magbabasketball yan. Eh. So, ay, bablock kita. Anong ibablock? Sa harapan mo, kasaksak. Ito daw, talagang, sabihin, talagang pahiyang-pahiya. Sino gusto mapahiya sa atin? Wala naman siguro sa atin gusto mapahiya. Amen? Lalo tayong mga adult, di ba? Kasi meron tayong potasyon. Hindi kita mapahiya kayong... Anyway, tuloy ko lang ha. And then, I have seen the adultery. So, sinabi na ng Diyos, kaya dapat kayo mapahiya kasi talagang dami yung titindi ng ginawa nyo. Adultery, neighing. Hindi nyo nabasa yan kanina, no? Neighing yan. Yung ano na natin yung sa Jeremiah, parang yung ano lagi yung kinukumpara yun sa kabayo, neighing. Kabastusan po yung hindi nyo naintindihan, yun, lewdness, ganun din yung. And then whoredom, magkakaduksong siya, di ba? Mga sexual ano yan, sins. And thine abomination on the hills of the fields. So malamang ano yung idolatry na naman yan. Woe unto thee, O Jerusalem, wilt thou not be made clean? Hindi mo ba gustong luminis? Parang ganyan ang tanong sa atin eh. Dati ka sinungaling, kaya nga ginagabayan ka na minsan. Hindi ka dinediretso. Huwag ka na magsinungaling. Huwag ka nang, ano yung ginagawa? Huwag ka nang late, huwag ka mayabang, huwag ka nang... Then, when shall it once be? Sa Tagalog, kailan pa mangyayari yung kahit isang beses lang? Sabi nga, parang tigas kasi ng ulo ito mga ito, parang ayaw na sumunod, ayaw makinig. Kaya ang tanong sa kanila, kahit minsan lang, magsabi kang totoo, magbago ka na. So gusto ba nating magaya doon sa ano? Kaya tandaan nyo na lagi ito, yung, hindi ko kasi na ano, sirang-sira ito, wala nang kwenta. Gusto mo bang maging ganun ka? Kahit gusto mo, Lord, gusto ko lang magamit ngayon, may sakit ka na,
sira na yung reputasyon mo, for example, wala ka nang nangyayari yun, ha? Kwento nga ni Pastor, gano'n, di ba? Naalala niyo yung kwento ko nun? Kasi yun talaga, totoo daw yun. Talagang nag-inom, nag-drugs, sirang-sira na yung katawan. Ngayon ako maglilingkod, Lord. Naglilingkod na ako, Lord. Pastor pala. Isend ako, magpapastor ako. Pastor, ha? Sirang-sira ka na. So, wag tayong mayabang. Alam niyo, pagbitawan kasi alam niyo kahit minsan, kahit nakwento ko sa inyo gano'n, magpapastor na yun eh. Parang, hindi ko maisip na bibitawan niya pa yun. Bakit? Hindi umaten. Ano nangyari doon? Sa palagay niya, ano tumatakbo sa utak mo? Ha? Benefits. Kasi magkapastor na yun, tapos bigla na lang wala na, hindi na umaten. Nag-asawa, nang fornicate, then mga kamag-anak ka niya, doon pa rin, sa church. Gagawin niyo ba yun? Di ba na ako kahiya nun? Nakakamustahin ka lagi. Pinasa na si DM. Diba? Masong leader din yung bad. Hindi mangyayari kay DM yun. Pero di ba, sinasabi ko lang minsan, hindi. Mag-ingat tayo. Amen? Amen. Ayun, ang nangyayari sa Jew. Kaya alam mo yung mga Hudyo ngayon, napakatigas ang ulo. At sila rin yung sumisira kasi sa doktrina natin. Lagi, hinahanapan nila ng butas. Hinahanapan nila kasi nung kalinga. Tapos popondoan nila yon para masira tayo. Ang kaso mahirap natin sirain kung sumusunod tayo sa Bible. Hirap na hirap sila. Huwag naman sana tayo maging gano'n. Tigas ng ulo nito. Imagine nyo yung mga galing dito, for example, sa palagay nyo, maibabalik pa ba natin yan? Mahirap, di ba? Kasi ando na yung pride, di ba? Ano iniisip na nun? Ay, inalis ako doon. Ibig sabihin, napakasama ako. Di naman. Silang mali kasi ganyan. Hanapan na, lalo ako, hanapan ako ng ano. Kayo din, hanapan kayo ng ano. May plastic naman yan, kung anong naman yan. Hindi madali, maniwala kayo. Kaya huwag tayong mayabang. Be not proud for the Lord hath spoken. Nagsalita ang Diyos, makinig para mapakinabangan pa tayo, hindi tayo maging katulad ng linen girdle. Amen? Let's pray, Lord. Salamat po, Lord, sa inyong mga salita, Panginoon. Salamat din sa object lesson, Panginoon. Nawa, maintindihan namin lalo ito, maalala namin, Panginoon, yung ginawa niyo ditong pagtuturo. Mga napakasolidong Panginoon, kinukumpara kami minsan kung kami hindi susunod, kung kami ay mag-rebelde, Panginoon. Nangyari na nga sa Israel yan, hindi malayang mangyari sa amin. Pag kami po ay nagpabaya, I pray, patawaran yung bawat isa, Panginoon, turuan, gamitin yung bawat isa sa amin, Panginoon, parang bawat isa mapaalalahanan. Andiyan naman yung salita, Panginoon, fellowship din po, Panginoon, then we have each other. I pray na hindi kayo maging mayabang, Panginoon, makinig. Diyan ang salita, Panginoon, ang lali na yung pagbubulay-bulayan ito, Lord. Ang sunod, Panginoon, hindi kayo mapahamak. Sa mga andun na, Panginoon, sa ganong kalagayan, Panginoon, may pag-asa pa. Sinasabi niyo actually dito, Panginoon, may pag-asa pa. Nawa ay hindi pa nga sinuli sa kanila lahat. Ganun din man kami ngayon. Kaya ang objective namin lagi, Lord, mag-soul winning agad ng mas maaga. Unahan namin yung mga kaluluwa na hindi na sila malagay sa ganong kalagayan na napakahirap, Panginoon, na magtapat. Dahil sa dami na, Panginoon, naunang kasalanan at nahing bagay pa, Panginoon. Pinabahin niyo po bawat isa. Lalanin niyo po, Lord, pasolito, Lord. Makatating po siya, Lord. Magkapala sa amin. Tulong din kami sa kanya, Panginoon. Bigyan siya lakas, Panginoon. Biyaya. Anniversary namin, Panginoon. Maalala namin yung katapatan sa amin. At encourage yung bawat isa na magpatuloy pa, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo mag-ingat sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.